Ayan ka na! Hanggang saan kaya ni? Alam niyo lang nandyan lang nakatambak niyan. Eh kasi sabi may mga nangyayari, di ba? May mga ginawa tayo! Ano ba? Umalis tayo! Maayos lang! Kanina umalis tayo! Ngayon, ayos ah! Umalis ka! Sinong Marcy? Hindi mo abot? Hindi. Ito kasi abot kayo ng kalangsa. Kasi makikita yung short. Hindi takpa ka na nga. Mag-short ako. Pwede kayo kuti. Sige lang. Tagal naman eh. Istas yung basket. Siyempre, may lang mag-photo. Sexy. Ayaw ko na. Sabi ba't ganito na to? Sino mo, naglalaglag siya. Oo, may virus siya. Bakit? Ano ko sa kanya lang. Ano repress mo? Lahat? May malakas ang kuryente yung patay bukas.
sabihin mo? Siyempre, buntis yan eh. Kahit Mamaya na. maging mukhang ano yung anak niyan. Bilit sa malalit. Basta si Daddy sa akin na rin na malalit eh. Di ba? Sino magpapit ng tae? Ako, di ba? Oo. Ayaw nila kasi pinipulot yung tae. O, ikaw magpulot na kahit ayaw nga nila. Ito lang mga naghalikan tayo. Meron ba? Oo, pero mas mabalan to na. Oh, no, 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 no. Magbukitan ko yan. Konti. Gusto mo ako. Hindi nasabi yun si Casper. Kaya nga eh. Alam niyo ba? Kasama kasi namin siya kagabi. Say please. Please. Kasama namin siya kagabi. Please lang yun. Na, ako na lang. Nakakaama ka. Ano lang, ano na tawag dito? Kumalis ka dyan. Mahilig talaga siya, pero lagi na nag-reply sa story ko. Ganyan. Madaldal talaga sa pagdamit ko. Bakit ang puti na itin ko dito? Ano nangyari yun? Konti lang. Thanks. Thank you, Feng. Ba't pa ako makain? Short. Ano ba yung motang sinasabi mo? Ha? Yung motang sinasabi mo kung nakalive ka? Ano yung sinasabi mo? Ano yun? Di humble ba yun? Stay humble. Less trouble. Shave your ball. Be humble, less trouble, shave your bulbul. Oo, sinisira mo yung image ko, no? Makikita nila yung gulo. Ito. Bakit naman ako sasabi ah? Ano sasabi ko? Meron ka side comment kasi sinabi ko eh. Ba't ka may side comment? Meron ka sinabi ko eh. Bakit mo naman yan? Ito pa yung fuck. Holy shit. Parang tinatakot mo. Nakakala mo naman natatakot ako. Parang natakot ka so natitraten ka sa akin. Hindi. Hindi sinasabi mo. Hindi ako speaker. Nagpapin kita. Bakit mo siya? Ano sinabi ko? Ano ba gusto mo masabi? Wala! Bakit wala? Natatawa lang ako. May mga ganun palang kasabihan. Nakatawa ka sa moto ko? Relate ka? Ikaw? Ano ako? Ikaw hindi. Bakit? Nag-shave ka? Wala ka shirt! Oh, nakikita mo? Nasaan shirt? Wala na kasi siyang shirt eh. Yes. Yung panty niya nang isang din ko pa yun. Ang baliktaran lang. Bakit nasa'yo mo? Kahit sipin niya na natulog! Bakit sipin niya na natulog?
Richie. Richie ba? Plastic kasi yung panty niya guys. Kaya pupunasan niya lang pag yun na ulit yung gagamitin. At least malinis. Pati parang yan ay make na lang. Yan, tingnan mo. Ayan. Nakikita yung ano ko. Naman. Pag binatulog sa pag-alag, kakakag na. Sobra na ah. Tapos ikaw lang yung nagagaling. Nakakakaiba ka. Unique ka in your own ways. Tingnan. Talk about gut team. Ano gusto niyo pag-usapan sa gut team? Sure ka na di mo bibenta yung butterfly brand shade? Di ba, min? Sobrang paborito ko yun. Kailan next product? This month, meron tayong new collection. Basta, ipipilit natin yung ihabol. Pero okay naman na siya. And finalize na. Tanga, hindi pa ako nakakapag-shoot eh. Tanga na kaya ako nagkakasakit. Sobrang daming nasasayang na araw, na oras. Sobrang malaga kasi sa akin yung oras ngayon. Pati yung araw. Kasi, isipin mo, yung hinihiga ako nung may sakit ako, ang dami ko na sanang ginawa nun. Ang dami ko na sanang nagawa nun. Tapos ilang araw pang nasayang yung araw. So, ayun. Road to 40k na, let's go. Tapos, yun dito, yung oras na hinahabol ko dito, dapat sakto lang siya for this month kung tuloy-tuloy ako nakapag-live. Kaso wala. Nilagnat ako. So, feeling ko next month pa talaga ako makakabawi sa ganun. Yung mga nalpok. Kaya na. Bakit? Hindi siya mamultok. Ba't hindi na lang ikaw? Gusto ko lang. Ayoko lagyan ng asin. Masakit yun. Ako na yan. Nahayaan ko lang siya mula. No? Delikado po singaw lalo na pumalapit sa lalamunan. Mukha bang lalamunan to? Katuturo ko lang na nandito. Sabi lang eh. Yan talaga yung sakit ng mga tao, no? Hindi ko alam kung nagpapapansin ba sila or ano ba talagang gusto nila. Pati yung ano, alam niyo yung mga nangyayari ngayon sa Twitter. Simula dati, lagi na akong nagsasabi sa Twitter na pag may nakita kayong something na hindi naman maganda or alam niyo namang walang kwenta, bakit kailangan niyo pang i-share sa iba? Like, nakita niyo yun, tapos i-screenshot niyo, ipapakita niyo sa taong pinag-uusapan. Or like, kunwari, ako, may nakita kayong post about na kunwari binabash ako, kahit na alam naman natin na lagi natin sinasabi na pabayaan na lang, didmay na lang, like, huwag yung pansinin kasi nga hindi naman sila nag-matter sa buhay natin. Pinipilit pa, naggaganon pa rin sila. Like, kahit na, kunwari, ganyan, hindi ko alam na may ganon. Tapos, pinakita mo sa akin, sinend mo sa akin, or pinost mo sa public, kahit alam mo makakita ko.
Eh di mas lalo kang maguguluhan na parang sabihin mo na, ay may ganyan pala. Syempre, di ba kung di mo talaga makikita, masaya lang yung buhay mo eh. Like, ang gaan lang ng daloy ng buhay mo. Pero madami talagang mga reporter as fuck na ano. Parang ginagawa na ng paligsahan yung gano'n na porket ikaw nakakita nun, parang anong gagawin ko ikaw nakakita niyan? Kailangan mo bang ipakita sa akin? Kailangan mo bang i-post sa iba para pagpiyesaan siya ng iba? Yung mga ganun. Sobrang tagal na niyan, men. Simula dati pa, yan na yung problema sa nakikita ko sa inyo. Alam ko meron din iba dyan na nakikita to. Oh. Meron yan, men. Alam ko naging isa din kayo sa ganun. And buti naman kung natauhan na yung iba, like, nag-iba na sila ng ganun-ganap. Kasi, men, hindi sa lahat ng bagay kailangan yung pag-usapan, yung mga bagay-bagay. Alam niyo yun? Kailangan nyo ding lumugar. Kasi isipin mo, dapat nga pag ilang beses ka na napagsabihan, dapat matino ka na or what eh. Pero putang na inulit-ulit mo eh. Like, inulit-ulit mo. Kaya hanggang ngayon wala kang progress sa utak mo eh. May sakit ka na nun. Gets ko naman na na concern yung iba pagdating sa ganun. Pero kasi, kung talagang kilala mo kami or kung talagang ina-idolize mo kami, dapat gets mo kung ano rin yung mga dapat iwasan sa mga ganung bagay, di ba? Kasi supporter ka pala eh. Concern ka pala eh. Bakit nagbabalita ka pa ng kung ano-ano? Di ba? Ganun lang eh. Basic shit lang yun, main. Kayang-kaya mo sagutin yun eh. Pati mga bata kayang-kayang sagutin yun eh. Hindi ko alam. Hindi na nabago yan hanggang ngayon. Ganun pa yun talaga. Ayaw nyo ba ng tahimik na buhay? Ayaw nyo yung masaya lang kayo? Gusto nyo talaga yung nai-stress kayo sa ganitong bagay? Gusto nyo talaga may pinag-uusapan kayo? Sa susunod, ganyan ulit yan. Ganyan yan palagi, like, maglalaylo lang yan pag napagsabihan ulit. Pero sa susunod, wala na naman yan. Diba? Kasi okay naman yung tao eh. Like, kunyari, ako. Okay naman ako eh. Ang saya-saya ng buhay ko eh. Pinarating mo sa akin yung walang kwentang balita na yan. Ano gusto mong maramdaman ko, di ba? Okay din naman siya na pag-usapan nyo lang sa GC nyo, ganyan. Pero kasi, para sa akin, parang para saan ba? Okay din naman. Nasa sa inyo yun. Pero kasi, di ba, parang ayaw nyo bang i-prioritize yung peace mo? Kahit yung inyo na lang din yung isipin nyo, di ba? Yun eh. Hindi ko alam kung bakit hirap na hirap aralin ng iba yun. Sobrang dali nun, pero ginagawang komplikado ng mga tao. Tapos pag nasa sasabihin, parang magagalit pa sa akin. Malamang ako lagi nagsasalita about dyan. Malamang may mga nasasabi din naman na iba sa akin dyan na ikaw na ngayon ganito, ganyan, pinagtatanggol mo naman si ganito, si ganyan. Mga ganung bagay. Kung alam yun, sobrang kikitid ng utak. Like, wala, parang ano ba yan? Hanggang dyan ka lang ba? Hanggang ganyan na may utak mo. Kasi nga walang topic kanina. Ganun talaga. Kasi kailangan din siyang open ulit sa public na ganito. Kahit na hindi naman dapat. Kasi kayo na nga yung iniisip ko eh, diba? Tapos parang bakit mamasayin niya pa? Or bakit hindi ba kaintindi? Bobo yarn. Diba? Pag may ganun, pag alam niyo may problema, pabayaan niyo na sila. Nagkakaroon talaga ng problema kasi kung saan nyo dinadala. Isipin niyo yun. Dami no, nag-co-tweet ng tweet ko kanina. Hindi ko alam kung saan sila kumuha ng tigas ng mukha nila kasi yung iba dun talagang isa sa kanila yung yung mga nagpo-post ng mga kung ano ng bagay or nag-screenshot ng ganito lang ganyan tapos dinadala sa kung saan busy. Hindi ko lang kung saan yun nakuha yung tigas sa mukha nyo yun. Like, yun, ginagawa mo yun sa public pero ganun na ganun ka sa private. Yun para makakuha ng simpatsya ng mga tao. Diba? Kita nyo, nai-stress yung bangs ko sa mga tarantuluan yun. Tsaka ayoko talaga sa lahat yung makuda. Sobrang dami sinasabi. Like, kunwari,
may sinasabi siya sa akin na parang sinisiraan ako ng isang tao na good sila. Tapos kung ano-ano sinasabi behind my back. Tapos pag nakita ko, ibubaw ka na sa akin. So what do you expect? Ni-expect niya din siguro na magkukwento ako sa kanya ng ganitong bagay or mga private shit. Which is hindi ko talaga yung gagawin sa madaldal na tao kasi madaldal siya eh. So nakukwento niya yung mga sikreto ng iba sa akin. Bakit ko ikukwento yung mga private shit ko sa kanya, di ba? So pwede niya ikwento yun sa iba. Kaya ligtok talaga sa akin yung mga gano'n. Kayo din ganun, ingat kayo sa mga ano. Kahit na sabihin yung ka-close nyo yan or talagang kaibigan nyo yan o kapamilya nyo yan. Basta pag maboses siya or naglalabas siya ng mga sikreto ng ibang tao para lang magmukha silang masama sa'yo. No! Huwag na niyo pagkakatulaan yung ganun. Kasi madali lang sabihin na sige, sikreto lang natin to, ganito, ganyan. Madali lang sabihin yun. Pero pag hindi ka nakaharap niyan, sino ka ba, di ba? Ako, wala talaga akong wala akong best friend. Wala akong friend, oo, yan. Dami, sila, mga kababata ko, yan, sila Rai, mga nakasama ko pa din yun, mga tropang dikit ko yun. Pero wala akong literal na best friend. Na-realize ko lang yun neto nakaraan eh. Alam ko, tinweet ko din yun. May puputang wala akong best friend. Wala akong masabi na isa na talagang yun yung best friend ko. Kasi yung iba, di ba, meron talaga silang sasabi na best friend nila, ganda ganyan. Wala. Pero di ba, kamusta naman sa inyo pag walang best friend? Sa akin kasi okay lang. Sobrang okay lang. Pero meron ka matatakban. Hindi kasi ako yung taong, alam mo yung pag may problema ko, kinukwento ko talaga sa iba. Hindi. Kaya ko yung sarili ko. Dun sabi, di ko ikaw mamatay. Kaya kung kumain na mag-isa sa basan. Kaya nga, di ba? So, okay lang din talaga na gano'n. Hindi ko lang alam yung feeling na pag may best friend ka. Kasi kahit dati, wala talaga akong best friend talaga eh. Meron ako naging magkaibigan. Parang ako yung napapasali sa grupo, tapos sila talaga mag-grupo. So, saling kit na naman akong puta. Tapos doon ko na start ma-realize na okay lang pala na wala ka mo yung talagang mismong best friend. As long as you have yourself. Sobrang gaan dalo yun. Pag ganun. Kasi kahit nga yung iba, kahit na sabihin mong best friend mo yun, like hindi mo naman siya na pagkukwentuhan sa gantong bagay or gantong diba? Hindi ko alam. Base lang sa mga na-encounter kong tropa ko na may mga best friend na may nasasabi nga silang masama dun eh. So, best friend ba yun? Parang ganun. Pero, kiniklaim nila sa public na talagang mag best friend sila. Ganun. Pero, may pakalang naman sila pagka magkasama lang sila. Ganun. Iba pa rin naman yung alam niyo yung iba pa rin yung closeness niyo kahit na hindi kayo mag-usap like sa chat or what. Di ba may mga ganun? Pero sobrang okay pa rin kayo sa personal. Pero, oo, wala nagbabago kahit matagal mag-usap. Ganun yung mga tropa ko sa mga kababata ko, ganun na ganun pa rin kami. Pero hindi yung pag may problema ako, sila ganyan tinatakbuhan ko. Hindi siya sa ganun. Yung mga tropa ko kasi, pag may problema ako, dun pa ako nakastay sa lugar namin. Pag may problema ako, dun nila ako tatanungin. Kilala na kasi din talaga nila ako pag may problema ako. So, gagawa lang sila ng way para ma-lift up yung mood ko, ganito, ganyan. Ganun din naman kami sa lahat ng sa circle ng tropa. Ganun lang, like, hayaan lang namin mag-open up yung isa pag ready na siya. Hindi kami namimilit ng, ano ba problema mo, ganito, ganyan. Parang gusto namin maramdaman ng mga tropa namin na safe zone, yung like comfort zone na kami.
na pwede siya mag-open every time na kaya niya na, ganito, ganyan. Normal ba yung mga pinsan mo lang din magiging kaibigan mo? Oo naman, grabe. Iba yung bonding ng magpipinsan, men. Ibang-iba yung bonding niya sa tropahan, sa kapatid, gano'n. Ibang-iba yung pinakaswerte ka na lang kung talagang yung kapatid mo, like yun talaga yung pinaka natatakbuhan mo. Kasi kasama mo lumaki yun, men eh. Like, kita na yung buong pagkatao mo. Kahit yung mga pinsan ko, parang tropa ko lang yung mga yan, men. Kahit na talagang naging close lang kami ng sobra netong pandemic. Pero dati naman yung mga banding na kami, pero iba lang talaga yung closeness ngayong pandemic kasi parang may nasa tamang pag-iisip lang kami, di ba? Eh, dati yung mga banding namin, bata-bata pa kami, hindi pa kami nagkakaintindihan sa ibang bagay. Tapos nung pandemic talagang, dun ko na-realize na okay pala talaga maging tropahan din yung mga pinsan mo. Pero seryoso, if ever man na hindi nyo pa natatry yun, try nyang i-work out. If ever na kaya, depende kasi siya sa sitwasyon niya, pero sobrang solid na magiging banding niya pag ganun. Di ba, ang saya pag ang tawag dito, pag isang compound lang, pag gutom ka, pwede kang makikain dun sa bahay ng pinsan mo. Tapos minsan, magpapalit-palitan kayo ng ulam. Dati usang-uso sa amin yun, na pag nagluto sila pa ng ganito, magbibigay siya ng ulam dun sa kapitbahay namin, which is yung pinsan ko, yung tita ko. Tapos, syempre, nagluto din sila, magbibigay sila ng ulam, so parang exchange. Kaya yun, ang daming ulam nun talaga dati. Lalo na pag ayaw ko ng gulay. Ayaw ko talaga mga gulay, yung mga malalasan yung gulay, yung pait-pait. Ganun. Eh, di may alternative kang ulam, yun. Minsan pareho ulam, yun lang. Pero magkaiba ng luto, yun. Lamang. Di ba, nakakamiss mga ganang bagay. Nagigil ka ng pretang birthday ko. Hello po. Nandito ka din pala sa Bigo, no? Reply 1988 vibes, ha? Madam. Parehas munggo, pero yung isa may chicharon. Nagustuhan niyo ba talaga yung munggo? Hindi ko talaga nagustuhan yun kahit kailan. Gusto ko lang siya pag sinasabay ko siya sa chicharon. Pero ang gusto kong sa munggo is yung nilalagyan ng gatas. Ayoko yung talagang ulam siya. Eh, yung munggo na yan, laging ulam yun pag Biyernes, man. Kinakain ko lang dun, yung baboy. Tapos yung... Hindi ko talaga siya gusto. Hindi ko alam bakit. Oo! Yung munggo, nilalagyan ng gatas yun. Oo, ganun yung ginagawa namin dati. Gatas talaga, promise. Oo, dessert. Hindi yung yung pang-ulam talaga. Yung parang ginagawang dessert. Masarap yun, promise. Try nyo. Tapos, malamig ba yun? Hindi ko alam. Hindi ko na matandaan. Pero basta ganun talaga siya. Masarap yun. Ayan o, alam din ata ng iba. Ginataang munggo. Hindi siya gata. Gatas talaga siya, literal. Oo, yung malamig na munggo. Pero yun talaga siya mismo, yung green. Hindi siya gata. Hindi siya basta, lang siya, mismong munggo siya, tapos nilalagyan siya ng gatas. Tapos nilalagyan niya ng asukal. Sobrang sarap nun. Lagi akong binibigyan ng tita ko ng dati pag ayoko ng mga pagkain. Alam niyo yung parang avocado, yung nilalagyan ng gatas yung avocado, para siyang ganun. Pero munggo version. Basta munggo na may gatas, tapos nilalagyan nila ng asukal. Sarap yun. Pwede yung pang merienda. Healthy merienda yun, min. Twixie! Pwede pa bakit nakita dito, Twixie? Twixie! Ayaw mo? Tawag. Thank you so much sa lahat ng mga nanood. At
nagstay simula ng pagka-live ko. Sabihin ko na lang, mag-update na lang ulit ako sa Twitter or sa IG kung kailan ulit ako magda-live. So, kung di pa kayo nakafollow sa akin, eto, kung ano yung username ko dito sa Instagram, ganun pa din yun sa Twitter. So, yun, thank you so much lahat ng mga yan. Yan sa mga nanood. And, yan. Ito, ganun na kanakis mo. Kaya nga, ipanyemas. Yun, dito lang sila nakatingin. Thank you so much. Keep safe.